is Teacher Marja again. So today we're going to learn about finding the common denominator. We have some keywords over here. So may mga keywords tayo. Yung keywords natin it's to, meaning finding the common denominator. And then we also have kesang. Meron tayong word na kesang. Ibig sabihin to solve or to calculate. Basahin natin yung instruction dito. 2分して計算しましょう. Ibig sabihin, kailangan nating hanapin yung common denominator ng fractions. Tapos, kailangan din natin siyang isolve. So, isulat natin yung number 1 dito sa gilid. Problem number 1. Ayan, medyo magulo siya. Pasensya na. Okay, so tingnan natin yung denominators nila. Pansinin nyo, magkaiba sila. Magkaiba sila ng number, kaya hindi natin siya sonomama or hindi natin siya straight na i-add. So, ano yung gagawin natin? Kailangan natin hanapin yung common denominator nila. Yung first step natin, it's kukunin natin yung factors ng denominators natin, 25 at saka 15. Kailangan natin hanapin ang factors ng 25 at saka 15. Naman, ano yung magiging factors niya? Ayan. So, may nakikita na tayong common. Okay, yung common nila, it's 75. 75. Okay, so anong gagawin natin? Next step natin would be, sulat natin yung common denominator nila dito. Ano yung kailangan natin gawin para makuha natin yung numerator o kaya yung number dito sa taas? So, sa first fraction natin, so dito, meron na tayong 75 sa ibaba. So, paano natin kukunin yun nandito sa taas? Magiging 75 divided by 25. Ilan siya? 3. Next, anong gagawin? I-multiply natin siya sa dito, sa numerator natin by 12. Kaya ang magiging sagot natin, it's 36 over 70. So, yung 36 na to, isusulat natin siya sa 40. Ayan. Okay, so ganun din yung gagawin natin sa susunod na fraction. Ito. And, so, since meron na tayong denominator na 75 doon, same ulit. 75 divided by 15, it's 5 multiplied by, ito, 6 equals, ilan na siya? 30. Okay, so dito natin siya isusulat. Pwede na natin siyang isolve ngayon kasi parehas na yung denominator nila. Okay, so 36 plus 30 would be 6. Okay, over. Ano yung denominator ulit natin? Magiging 75. So, yung answer natin, it's 66 over 75. So, pag isusulat natin yung answer natin dito sa paper, problem number 2. First, kanina, kailangan natin hanapin yung common denominator. Common denominator na natin, it's 26 at saka 26. Anong gagawin natin? Susulat natin ulit sa taas. Anong gagawin natin ulit? Okay, so ano yung common denominator natin? 26. So, 26 divided by 13, 2. Multiply natin siya by 5. Equals 10. Okay? Tapos copy lang ang denominator. So, magiging 10 over 26. So, next naman, this is yung common denominator natin. So, 26 multiplied by 26. Okay, 1, 10. So, actually, no need na to. Pwede na naman kasing sonomama lang na isulat lang na ganito siya. Okay, so yung answer natin, it's, i-add natin sila ngayon. Magiging 20 over 26. Okay, so try to solve na lang yung number 3 hanggang number 8. Tapos i-compare natin yung answer natin mamaya. Okay? Okay, so dito na lang natin siya isulat yung mga answers natin kasi hindi siya kasya dito.
square, yun yung final answer natin. Okay, so i-try nyo na lang i-compare yung answers nyo dito sa answer ko dito sa gilid. So, thank you for watching.